Pumapasok si Andres Bonifacio sa mundo ng computer web upang lumaban para sa kalayaan laban sa mga malupit na kontrabida at halimaw na nais sakupin ang Pilipinas. Dito nakilala niya ang mga bayani ng Mobile Legends at sabay-sabay silang lumaban. Habang lumalaban sila, pinangunahan ni Andres Bonifacio ang pagsugod, hawak ang kanyang digital na espada kasama ang mga bayani ng Mobile Legends na nagsasagawa ng sabayang atake laban sa malupit na halimaw at kontrabida sa kanilang harapan. Matapos ang isang masigasig na labanan, nagtagumpay si Andres Bonifacio at ang mga bayani ng Mobile Legends. Nagtipon sila sa ilalim ng liwanag ng tagumpay, pinapalitan ang takot ng pag-asa habang unti-unting naglalaho ang mga kontrabida. Binuka ni Andres Bonifacio ang kanyang puso sa mga bayani nagsasalita tungkol sa halaga ng pagkakaisa at tapang habang ang mga apoy ng tagumpay ay sumisiklab sa kanilang likuran, pinapakita ang ligaya ng kanilang bayan. Ngunit sa gitna ng kasayahan, isang misteryosong nagliliyab na portal ang lumitaw mula sa likuran, nagbibigay liwanag sa mga bayani habang tinitingnan nila ito ng may pagkamausisa at pag-aalinlangan. Habang umuusad si Andres Bonifacio patungo sa portal, ang kanyang mga kasamahan ay nagtipon sa paligid, nag-aabang at naglalakad na nakahanda na sumisid sa mga hindi kilalang kaalaman at hamon na naghihintay sa kabila ng liwanag. Sa sandaling pumasok sila sa portal, isang malakas na hangin at makukulay na ilaw ang humawak sa kanila. Dinala sila sa isang bagong mundo na puno ng mga kakaibang nilalang at kamanghamanghang tanawin. Sa gitna ng bagong mundong ito, nagtipon-tipon ang mga bayani sa paligid ng isang maliwanag na fountain na umaagos ng malinaw na tubig. Namamangha sila sa mga tanawin habang unti-unti nilang inuunawa ang kapaligiran. Umusad si Andres Bonifacio patungo sa diwata, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata habang nakikiusap siya, at ang kanyang mga kasamahan naman ay tumango bilang tanda ng pagsang-ayon upang sabay-sabay na harapin ang mga bagong hamon. Habang iniikot ng diwata ang kanyang mga braso, nagbigay siya ng liwanag sa grupo at sinimulang ibahagi ang mga sinaunang sikreto ng lupain. Ang kanyang boses ay puno ng himig at aliw, pinupuno ng pag-asa at saya ang puso ng mga bayani. Pinag-aaralan ni Andres Bonifacio ang nagniningning na mapa ng may malalim na atensyon habang ang kanyang mga kasama ay nakatingin mula sa likod, punong-puno ng pananabik at determinasyon habang naghahanda sila para sa kanilang